Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabanon Jr. mula po sa Pilipinas na naghatid po sa inyo ng Ebanghelyo ayon sa kay Apostol San Juan. At ang ating pag-usapan ay patungkol po sa Juan Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 21. At ito ay tungkol sa templo ng Diyos. Basahin po muna natin ang buong Ebanghelyo sa araw na ito. Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 2, mga talata 13 hanggang 21. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghahagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, na alaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga minamahal, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napakinggan ninyo ang pagbabasa ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Ang kasulatang ito ay nangyari ito nang dumalaw ang Panginoong Hesukristo sa templo ng mga Hudyo. Itong templo ng mga Hudyo, ito ay ikalawang templo. Dahil ang unang templo sa kapanahunan ng Old Testament Israel ay templo ni Solomon sa kapanahunan ni Haring Solomon. At yun po ay nagiba dahil
ang mga Israelita sila ay tumalikod sa kautusan ng Diyos, kaya nangyari sa kanila ang sumpa na kung sila ay tumalikod sa kautusan, sila ay bubunutin sa lupang pangako na naibigay sa kanila upang ipangalat sila sa buong mundo. Kaya ang unang templo ni Solomon ay nagiba dahil sa mga pananakop ng ibang kaharian. Sinakop ang sangbahayan, buong bayan ng Israel, at sila ay nangalat sa iba't ibang lupalop ng daigdig. At hanggang sa sila'y naibalik muli sa tulong ng Panginoon, at dahil nakikitaan sila ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya muli, sila ay inayos nila ang unang templo at naitayo muli ang kabuuan. Kaya iyon ang nagiging pangalawang templo at iyon nga po ang nakatayo noong unang siglo na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay pumunta upang matanaw ang kalagayan ng bahay ng Diyos na tinatawag na templo na ginawang bahay-sambahan ng mga Israelita. Ngunit sa kanyang pagdating doon ng Panginoong Hesus, kanyang nadatnan na nilapastangan ang templo na sa halip na magiging banal at magiging bahay-sambahan ay nakita niya ang mga pangyayari. Na ayon dito sa Juan Kapitulo 2 versikulo 13 at 14 ay nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. So, nilapastangan ng mga tao, ng mga Hudyo, ang kabanalan ng templo na kung saan iyon ay dapat sana napagdausan nila ng pagsasamba sa Diyos. Kaya nga sa versikulo 15 ay hindi nagustuhan ng Panginoong Hesus ang mga pangyayari. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangalakal o mga negosyante. Pati mga baka at mga tupa, isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtaob ang kanilang mga hapag. Kaya dahil dito, sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Sa makatuwid, sa pagdalaw ng Panginoong Hesus sa templo ng mga Hudyo, na narapat sana na iyon ay maging banal at bahay-sambahan, ay nakita niya ang paglapastangan ng mga tao sa bahay ng Diyos na itinuring na banal. At pangalawa, nakita rin niya na ang bahay ng Diyos ay ginawang palengke, ginawang bahay komersyo. So, dito mga minamahal, sinabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. At ito ay nasusulat ayon sa mga alagad na alaala nila ang kasulatan na sinasabi, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-alab sa puso ko. So dito mga minamahal, ang pangyaring ito
na pinagtabuyan ng Panginoong Hesus ang mga negosyante sa loob ng templo dahil ito'y ginawang palengke at nilapastangan nila ang bahay-sambahan. Hindi ito nagustuhan ng mga Hudyo. Kaya nilapitan nila si Hesus at tinanong, ano ang iyong karapatan upang ipagtabuyan mo ang mga negosyante sa loob ng templo? Kumbaga sa ating unawa. At sa versikulo 18, dahil dito tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ng templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. So dito mga minamahal, sa bunsod ng galit ng Panginoong Hesus ay sinabihan niya ang mga Hudyo dahil sa tinanong siya ano ang kanyang karapatan upang palayasin ang mga nagninegosyo sa loob ng templo. Kaya sinabi sa kanila, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko ito sa loob lamang ng 3 araw. Sa versikulo 21, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. At sa versikulo 22, kaya't nang siya'y muling mabuhay, nalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga minamahal, kung ating unawain ng mabuti itong Ebanghelyo, Juan 2, versikulo 13 hanggang 22, ay ipinapakita po rito ang pagbabago ng pananaw tungkol sa bahay ng Diyos o templo ng Diyos. Dahil sa ang pangyaring ito ay sa kapanahunan ng nangaral ang Panginoong Hesus, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay bumaba mula sa langit sa kapanahunan ng pagbautismo kay Hesus sa ilog ng Jordan. Ang edad ni Jesus ay 30 taon. So ang pagbaba ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo mula sa langit, nakita ni Juan Bautista ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. At habang bumababa ang Espiritu Santo, ay ito ay nagsalita. Ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito pong panahon ng pagbautismo ay nasusulat po ito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 14 at 29 hanggang 34. Na sinabi rito sa Juan 1:14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at
katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan, ito bilang bugtong na anak. So ang kapanahonang ito ay nagsakatawang tao ang salita na sinabi naman sa Juan 1:1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So ang bumaba galing sa langit ay ang Diyos. At ang Diyos na ang kanyang salita, ito ay tinatawag na Kristo. Ang Kristo ay salita, kapangyarihan, unawa, at kaalaman ng Diyos. So ang pagbaba ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo kasama ang kanyang salita o tinig o boses ay siya ang kaisa-isang Diyos. Ang Diyos ay isa lamang, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi iisa lamang ang Diyos. Siya ang Diyos Ama na Espiritu Santo. At kasama niya mula pa sa pasimula ang kanyang tinig o ang kanyang salita. At dito sa Juan 1:1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At sa versikulo 14, Juan 1:14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Papaano naging tao ang salita? Ito ay sinasabi naman sa Juan 1:29 hanggang 34. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating sa kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako pinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong magbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at manatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang Ebanghelyo ni San Juan ay nagpapatotoo sa pangyayari na ipinakilala ng Biblia noong unang siglo, ang pagsakatawang tao ng Diyos sa katauhan ni Hesukristo. Ang Diyos, siya po ang Diyos Ama na Espiritu Santo na bumaba galing sa langit. Nakita ni Juan Bautista, hugis kalapati, at ito ay nagsasalita, ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito po ay isa ring pangyayari nang sinambit ng Diyos Ama ang mga katagang ito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. Ito ang ating mababasa.
Nabautismuhan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So dito mga minamahal, ang Ebanghelyo ni Juan na nagpatotoo na isang katuparan ito ng hula ni Propeta Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6, na sinasabi, "Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang hangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan." Ito rin ang kaakibat nito, ang isa pang hula na sinasabi ng Propeta Isaias sa 7:14 ng aklat ni Isaias, na sinasabi, "Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, God with us." So ang Ebanghelyo ni San Juan, ang katuparan po dito ay ang Isaiah 9:6. Sa taong ito, edad 30 ang Panginoong Hesus Kristo. Ang taong ito, ayon sa Isaiah 7:14, ay ipinanganak ni Mariang Birhen. Ito ay nasusulat sa Mateo, Kapitulo 3, versikulo 18, o Mateo Kapitulo 1, kung ating tiyakin, Mateo Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 24. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang ama na dinalang tao ni Maria ay ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang siyang Diyos Ama. Ama ng bata na dinadalang tao ni Maria, na ang pangalan ay Jesus. Sa 19, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasiyan niyang hiwalayan ito ng lihim, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ay magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng mga ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawaging itong Emmanuel."
ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinanganlan nga niyang Jesus. So, mga minamahal, ang dalawang propesiya, Isaiah 7:14, ang paglilihi ni Birheng Maria at ipanganak ang bata na ang pangalan ay Jesus, ay ito ngayon ang tinutukoy naman sa Ebanghelyo ni Lucas na edad 30 ang Panginoong Jesus at araw na ng kanyang pagbautismo, na sinasangayunan naman doon sa Ebanghelyo ni Juan, doon sa Juan 1:14, at nagsakatawang tao ang salita, na ang salita ay tinutukoy na Diyos sa Juan 1:1, at ang pagsakatawang tao ng Diyos ay sa kapanahonan ng pagbautismo ng anak ni Maria na isang lalaki, ang pangalan ay Jesus, sa edad 30. So doon sa ilog ng Jordan, ipinakilala ni Juan Bautista na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya po niya ito nasabi dahil nakita niya at pinatutuhanan ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, Ama ng tao na ang pangalan ay Jesus. At ang pagbaba nito mula sa langit ay nagsasalita, "Ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan." So ang misteryong ito, mga minamahal, ang pagsakatawang tao ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay ang pagbaba mula sa langit. Nakita ni Juan Bautista hugis kalapati tumahan sa katawan, sa loob ng katawan ni Jesus. Kaya siya ay anak ng Diyos dahil habang bumababa ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay nagsasalita, "Ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan." Sa makatuwid, mga minamahal, itong ating ebanghelyo sa ngayon ay pagpapaliwanag ito na isa lang ang Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay siya ang Espiritu Santo, na hindi po nakikilala kahit magpahanggang ngayon. Hindi po nila nakikilala ng lubusan ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Juan 4:24 at 23 na sinasabi, "Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos daw ay Espiritu." Juan 4:24. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa Juan 4:23, "Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama ng mga sumasamba sa Kanya." So sa ating kapanahunan, mga minamahal, naghahanap po ang Diyos Ama ng tunay na manamba, na siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang Diyos Ama, siya po mismo ang Espiritu Santo. Kaya isa lang ang Diyos, mga minamahal. Isa lang ang Diyos. Isa rin ang persona ng Diyos.
ang Diyos ay isang persona, hindi tatlong persona. Bakit? Kasi ang Espiritu Santo, siya mismo ang Diyos Ama. Isa lang ang Diyos. Ang tanong, ano ang pangalan ng Diyos? Na siyang Diyos Ama. Iyon po ang sinasabi ni Propeta Isaias. Sa Isaias, versikulo 6 ng Kabanata Siyam. Isaias 9:6 na ating nabasa kanina na muli nating babasahin, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa ibang salin, ang pangalan ng bata ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. So, ang pangalan ng bata ay tawaging Ama. Ang pangalan ng bata ay tawaging Diyos. Hindi mismo ang bata. Kaya dito, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa simula, kung ating babasahin, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So ang Diyos ay Espiritu mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. God is everlasting. At mula sa walang hanggan, from everlasting to everlasting, God is Spirit. He is in singular form. Sa Hebrew, tinatawag siya na El. Ang plural po ng El ay Elohim. Pero sa wala pang creation, siya ay mag-isa pa lang. El, singular, Diyos, ibig sabihin. Ang kanyang kasama na ang sabi, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang kasama ng Diyos ay ang kanyang salita. Ibig sabihin, ang Diyos ay marunong magsalita. May tinig ang Diyos. Nakakapagsalita ang Diyos. Katulad natin. Di ba, may kanya-kanya tayong sariling boses. Ano ha? Ilan ba tayo? O, tayo, ikaw, kaibigan, isa kang tao. Oh, marunong kang magsalita. Ilang ka? Di ba isa ka lang? Angkin mo na yung tinig yung salita Nung pinanganak ka ng iyong ina, anong paglabas mo? Uha, uha. O may tinig ka na, marunong ka na magsalita. Yun ang kapiling nating mga tao nang tayo ay ipinanganak. Isa lang, hindi dalawa. Ano ha? So, isa lang. So dito, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So, ang Diyos na siyang Espiritu Santo, siya po ang Diyos Ama, na isang Diyos. Bumaba na siya ngayon sa mula sa langit. Ang tawag dito sa Juan 1:14, nagsakatawang tao ang salita. Dito sa Magandang Balita Biblia, naging tao ang salita. Saan ang galing yung Diyos na Espiritu Santo? Sa langit. Sino yung tao na tatahanan? Yung anak ni Mariang Birhen na edad 30. Yun po ang tao. Ang pangalan ng tao, Jesus. Pero ang pangalan daw ni Jesus, tawaging Emmanuel, God with us. Ang pangalan ni Jesus, tawaging Ama. Tawaging Diyos. O, ito na ngayon. Bumaba na ngayon ang Diyos Ama mula sa langit. Dahil
babautismuhan na ni Juan Bautista. Pagbaba, sabi ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Kaya yung Hesus tinawag na anak ng Diyos. Ngunit ang kanyang pangalan, tawagin siyang God with us. Bakit naging God with us? Dahil bumaba na ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama mula sa langit. Tumahan ngayon doon sa anak. Yung anak, tawag doon, anak ng Diyos. Hindi Diyos anak. Binabaligtad po yan ng mga Iglesia Katolika Romana saka mga Trinitarian eh. Ang mabasa po sa Biblia, anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Mga minamahal. So, yan po ang misteryo. Kaya nga, nagsakatawang taong salita, yung salita, ayon kay Apostol San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 24, ang salita na siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay Kristo. Na ibig sabihin, sa Juan 1:1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kapiling ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na siyang Espiritu Santo ay kapiling niya ang kanyang salita. At ang salita, yan po ang tinatawag na Kristo ng Diyos. Ibig sabihin ng Kristo ay kaluwalhatian, kapangyarihan at salita ng Diyos. So ang kalagayan ng Kristo sa panahon ng Old Testament hanggang doon sa 1st century ng pagbaba, siya po ay salita ng Diyos. Yun po ang kalagayan ng Kristo. Hindi po siya katawang tao. Kaya paano nangyari, mga minamahal, nagsakatawang tao ang Diyos? So ang Diyos, nakasama niya ang salita dahil mayroon siyang tinig, marunong magsalita, yun po ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ang pagbaba niya mula sa langit ay nagsalita siya. Yung kanyang salita, Kristo ang tawag doon. Ang Espiritu Santo, siya ang Diyos Ama. So bumababa na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Habang bumababa, ay narinig ang kanyang salita na siyang kanyang Kristo. Ang sabi, ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Sino ang kanyang binabaan? Ang anak ni Maria, ang tao na ang pangalan ay Jesus. Kaya yung Jesus, ang sabi po ng ni Apostol San Pedro, na itong si Jesus ay ginawang Kristo, ginawang Panginoon at Kristo. Basahin natin ang 2:36 ng Gawa ng mga Apostol. Ipinakilala na sinasabi, nang sabi rito, kaya nga dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So ipinapakilala dito na ang pagbaba, nagsakatawang tao, ang Diyos na siyang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama, isa lang po yun ha. Hindi po yan Diyos Espiritu Santo, Diyos Ama, hindi. Ang Espiritu Santo, siya ang Ama. Tinawag siya na Diyos. Isa lang ang Diyos. Siya ang Espiritu Santo at Ama ng Jesus. At ang tinig ng Ama na siyang Espiritu Santo ay kanyang Kristo. So, ang pagbaba ngayon ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, habang nagsasalita na siyang Kristo ng Diyos, pagtahan doon sa katawan tao ni Jesus, kaya si Jesus ay ginawang Panginoon at Kristo. Bakit Panginoon ng Kristo? Ginawa siyang Diyos
at Kristo. Bakit ginawang Diyos o Panginoon at Kristo? Dahil ang Diyos at ang kanyang Kristo ay nandoon na sa loob ng katawang tao na ang pangalan ay Jesus. Kaya, ito ay katuparan ng hula ni Propeta Isaiah sa 9:6. Ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ng anak ay tatawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Ama na walang hanggan. So, ang pangalan ng anak, ng pangalan ay Jesus. Kaya nga, Emmanuel. Bakit? God with us. Dahil kapiling na ng mga Israelita ang Diyos sa katauhan ni Jesus. Kaya ang tandaan natin dito, isa lang ang Diyos. Ang Diyos Ama na siya ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay may tinig, marunong magsalita, ang tawag diyan ay Kristo. Sa Tagalog, Panginoon. Ang Diyos ay Panginoon. Ang Kristo ay kalawlatian o tinig ng Diyos. Kaya ang Jesus, nung tinahanan na ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, kasama ang kanyang Kristo na siyang salita ng Diyos, kaya ang Jesus ay nagiging Diyos o Panginoon at Kristo. Ang Jesus, ibig sabihin ang pangalan, hindi yung tao. Kasi ang Diyos, Espiritu, hindi tao. Kaya nga po dito mga minamahal, sa katawang tao, ang Kristo ng Diyos ay ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Noon, ito ay tinig ng Diyos, ang Kristo. Dahil tumahan na ang Diyos at ang kanyang Kristo sa katawan ng taong pangalan ay Jesus, ang Jesus ay nagiging Diyos at Kristo. Bakit? Katuparan ng Isaiah 9:6. Ang pangalan ni Jesus, tatawaging God with us. Ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Diyos Ama, Everlasting Father. Kaya, ang pangalan ni Jesus, doon sa mga nakaunawa at sumasampalataya, kailangang malaman nila na ang katawang tao ni Jesus na siyang Kristo. Ibig sabihin, katawang tao, ang Kristo ay hindi Diyos. Ang Diyos dito ngayon ay ang pangalan ni Jesus. Na ang pangalan ni Jesus ay yun din ang pangalan ng Ama. Dahil ibig sabihin ng Jesus ay Yeshua. Ginawa lang na English yan eh. Yeshua. Jehovah the Savior. Kaya yung Jesus, Savior eh. Dahil mismo si Jehovah ay Savior, nandoon na ngayon sa katawan ng Kristo. Kaya ang Kristo ay nagiging Jesus Christ. Kaya nga Jesus Christ siya eh. Jehovah at Kristo. So, ang Diyos ngayon ay nandoon na sa katawang tao. Kaya nagsakatawang tao ang salita. Ng salita ay sinasabi na Diyos. Ang pagsakatawang tao ng Diyos ay ginawa ngayong templo ng Diyos ang katawang tao ni Jesus. Kaya, templo ng Diyos ang katawang tao ni Jesus. Kaya nga, ito ngayon ang ating babalikan sa Juan Kapitulo 2. Kung bakit pinalayas nang pumunta na roon si Jesucristo sa templo, nakita niyang ginawang negosyo ang kanyang templo. Templo ng mga Israelita na bahay-sambahan. So, pinalayas. Nagalit ngayon yung mga Hudyo, anong ginagawa mo? Anong karapatan mo? Kasi hindi naman nila alam na ang tunay na Diyos ay nandoon sa katawan ni Jesucristo. Na ibig sabihin, babaguhin na ang pananaw ng mga Hudyo
tungkol sa templo o bahay-sambahan. Kasi nga ang mga Hudyo ay tumalikod sa Diyos. Sila po ay sinalungat na nila ang kanilang pinag-aralang batas na ibinigay sa kanila ni Moises. Hindi na nila iginagalang ang bahay-sambahan dahil tumalikod na nga sila. Dahil ang kanilang bahay-sambahan yearly, upang mapatawad sila sa kanilang kasalanan, ay na kumakatay lang sila ng tupa at ihandog doon sa altar at mapatawad na ang kanilang kasalanan. Ngunit panahon na ng pagbabago dahil nanatili sa kasalanan ng mga Israelita, dahil sa isipan nila magkatay lang naman sila ng tupa taon-taon, tapos absuelto na lahat sa buong taon ang kanilang nagawang kasalanan. So pagka bagong taon, gagawa uli sila ng kasalanan. So ang pananaw ngayon ng templo, ibig na iparating sa mga Israelita na gigibain na ang templo na kanilang bahay-sambahan na ginawa nilang bahay ng negosyo. Kaya pinalayas ni Jesus ang mga negosyante at nagalit naman ang mga Hudyo. Ano ang iyong karapatan? Kaya sabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw. Sabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito. Pagkatapos pagka magiba, 3 araw lang na iyong itatayo. Ngunit hindi nila alam na tinutukoy ni Jesus ang templo ng kanyang katawan. Bakit? Kasi nga, ang templo ng Diyos ngayon ay ang katawan na ni Hesukristo, mga minamahal. So, ang katawan ni Hesukristo na siyang templo ng Diyos, dahil ang Diyos ay nanahan sa katawan ni Kristo. Bakit? Dahil hindi na tumatahan ang Diyos sa templo na gawa ng tao na katulad ng templo na bahay-sambahan na kanilang ginawang negosyo. Dahil sa panahon na yon, binabago na ang pananaw ng pagsasamba. Dahil ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritong Diyos ay tumahan sa katawan ni Hesukristo. So sa kapanahon ng iyon, mga minamahal, ang templo ng Diyos ay hindi na yung templong bahay-sambahan na inabutan ni Jesus na ginawa nilang negosyo. Ginawa nilang palengke. Sa panahon na yon, ang Diyos ay nanahan sa loob ng katawan ni Kristo. At ang templo ng Diyos ay ang katawan ni Hesukristo. Nandoon na ang Diyos. So nangaral ang Panginoon Hesukristo na kasama ang Diyos Ama na nanahan sa loob ng kanyang katawan na tinatawag na templo. Ito ang pinapatutunayan ng mga apostoles sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 48 na sinasabi, "Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao ayon sa sinabi ng propeta. Ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O lugar ng kapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito?" Ang sabi ng banal na kasulatan, ang templo ng Diyos ay hindi na ang templo na ginagawa ng kamay ng tao. Sa panahon na yon, yung bahay-sambahan ng mga Hudyo. Binago na. Ano ngayon ang templo ng Diyos? Ang katawan ni Hesukristo. Yun ang templo. Kaya nga ang sabi rito, ang langit, ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa, ang tungtungan ng aking mga paa. Tungtungan ng mga paa. Bakit? Ang taong Kristo, siyang templo ng Diyos. Saan nakatuntong ang paa ni Kristo? Sa lupa. Doon sa Israel. Sa lupa.
literally na pagka unawa, mga minamahal. Kaya nakatuntong ang paa ni Jesucristo sa lupa. Iyon ang templo ng Diyos, ang katawan ni Jesucristo. Yun ngayon, mga minamahal, ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Na kung bakit ibig nang ipagiba ng Panginoon ang templo ng mga Hudyo. At hindi lamang nila naunawaan ang tinutukoy pala na templo ay ang templo ng kanyang katawan. Kaya nga nung namatay ang Kristo, ang katawan ng Kristo, siya ay pinako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay muli sa ikatlong araw. So, iyon ang templo ng Diyos na siyang katawan ni Kristo na buhay muli mula sa mga patay. Umakyat sa langit. Ang templo ngayon ng Diyos ay nasa langit. Kaya wala nang ibang templo ngayon. Revelation chapter 21 verse 22. Pahayag kapitulo 21 versikulo 22. Ang sabi rito, napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinaka-templo doon. See? Ang katawan ni Jesucristo na siyang sacrificial lamb nung nandito sa lupa, yun ang ipinako sa krus ng Kalbaryo. Yun ang huling sakripisyo ng templo. Si Jesucristo na ang pinakahuling sakripisyo. The Lamb of God that takes away the sins of the world. Ang Lamb of God, ang templo, ang katawan, yun ang namatay. Ibinangon muli mula sa mga patay ang katawan ni Kristo na siyang tinatawag na templo ng Diyos. Ito'y umakyat sa langit. At wala nang ibang templo sa ngayon, mga minamahal, kundi ang templong nandoon sa langit na siyang templo ng Diyos at ng Kordero. Ibig sabihin, ang katawan ni Jesucristo ang tinatahanan ng Diyos na siyang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Ang katawan ni Kristo na siyang templo, iyon ang nandoon ngayon sa langit. So, ang katawang tao ng Jesucristo ang siyang templo ng Diyos at ng Kordero. So, isa lang ang Diyos, ang Espiritu Santo. Isa lang din ang katawan ni Jesucristo. Iyon ang nakaupo ngayon sa templo doon sa kalangitan, mga minamahal. Kasi ang Diyos, ang ginawa niyang trono ay ang mismo ang katawan, ang siyang nakaupo sa trono dahil ang ibig sabihin ng trono ng Diyos ay ang katuwiran at kapangyarihan ng Diyos. Ang trono ng Diyos, katuwiran at kapangyarihan ng Diyos. Sa makatuwid, nakaupo ngayon si Jesus Christ na siyang Diyos Ama doon sa sangkalangitan. Tandaan natin, ang pangalan ni Jesus ang tatawaging Ama, mga minamahal. Ang pangalan ni Jesus ang tatawaging Diyos. Ngunit, ang salita at ang katawang tao ng Jesus, iyon po ay hindi Diyos. Kaya nga ang Kristo ay hindi Diyos. Ang Kristo ay kapangyarihan, kaluwalhatian at salita ng Diyos na hindi nakikita. So ang tunay na Diyos, isa lang, ang Diyos Ama. Nanahan sa isang katawan ni Jesus na siyang templo ng Diyos. So kung ikaw nakaunawa ngayon sa Ebanghilyong ito, sa araw na ito, papaano tayo ngayon magiging kaanib ng katawan ni Jesucristo na sa ibang salin tinatawag na iglesia? Mga minamahal, ang iglesia ay siyang
iisang katawan ni Jesucristo na ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Como ang iglesia ay isang katawan, kailangan ang iglesia ay mamuhay patungong templong banal. Dahil ang iglesia ay kabuuan ng lahat ng mga mananampalataya. Ngunit ang ulo ay ang Panginoong Hesus. So bahagi lamang ang iglesia sa katawan ni Jesus Christ. Hindi po siya ang kabuuhan. Dahil ang ulo ng iglesia ay si Hesus Kristo. Sa unang Korinto 12:27, ito ang ating mababasa. Unang Korinto 12:27. Kayo ngang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. So, bawat individual, tayo, tao ka, tao ako, pamilya natin, mga tao, mga kapitbahay, mga tao, bawat isa raw sa atin, nakatawang tao, bahagi sa isang katawan ni Kristo. Pag sumampalataya tayo kay Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo magiging isang katawan ni Jesucristo. Ngunit ang buong iglesia ay ang ulo ay si Jesus. So tayo, bahagi lamang ng katawan. So ang buong panampalataya, kailangang maunawaan natin, mga minamahal, sa ating panampalataya, na bawat isa sa atin ay kaanib. Paano tayo maging kaanib ng iglesia na siyang katawan ni Jesucristo na tinatawag na templo ng Diyos? Ito po ay nasulat sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 17 hanggang 22. Ito ang ating mababasa. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa magitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinilang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamagitan niya, nagkakaugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil din sa inyong pagkipagkaisa sa Kanya. Kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So tayo, kung tayo ay sumasampalataya ng Panginoong Kristo ay ating Panginoon at tagapagligtas. Ang Panginoong Hesus, kilalanin natin na ating Diyos at tagapagligtas, tayo ay tatahanan ng Espiritu ni Kristo, ang ating katawan, tatahanan, upang tayo daw ay makabilang bilang bahagi ng isang katawan ni Jesucristo na siyang templong banal ng Panginoon. So, tayo bilang maging bahagi ng isang katawan na tinatawag na iglesia, ngunit kailangang lumago patungong templong banal. Dahil ang templo ngayon ay nandoon sa langit.
Tayo bilang iglesia ay kabahagi ng katawan ni Jesucristo na siyang templo ng Diyos Ama. So tayo bilang manampalataya, maging bahagi tayo. So dito sa lupa, tayo ay bahagi ng katawan na tinatawag na iglesia. So ang iglesia, putol po yan, putol. Katawan lang po yan ni Jesucristo. Dahil ang ulo nandoon sa langit. Templo ng Diyos. Paano tayo maging kabahagi ng ulo na nandoon si Jesucristo? Upang maging kaanib daw tayo sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, tandaan natin, ang ulo ng katawan nasa langit. So ang iglesia dito sa lupa, hindi po yan buong katawan ni Kristo. Tayo, ang bawat isa sa atin na manampalataya, bahagi ng tinatawag na katawan ni Kristo na siyang iglesia. At upang tayo ay magiging kabahagi ng templong banal, tayo raw na iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang ulo ay nandoon sa langit na siyang templo, kailangan daw na tayo ay lumago patungong templong banal. Efeso Kapitulo 2, versikulo 17 hanggang 22. Papaano? Kailangan daw ang Espiritu ni Kristo ay tatahan sa ating mga puso sa magitan ng ating panampalataya. Efeso Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong panampalataya sa Kanya upang inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. So, sa atin daw panampalataya, tanggapin natin na si Jesus ay Diyos, ating Diyos, si Jesus ay ating Diyos Ama at tagapagligtas. Tayo raw ay maging kabahagi ng iglesia na siyang katawan ni Jesus dito sa lupa dahil ang Jesus ay ang ulo. So, ang kabuuan ng templo ng Diyos ay nandoon sa langit sa ngayon. Ngunit, maging kabahagi daw tayo. Maging kaanib daw tayo ng buong templo ng Diyos. Ngunit habang dito sa lupa, tayo ay tinatawag na iglesia, katawan ni Kristo. So, tayo bilang manampalataya ay kabahagi ng katawan, pero kailangan daw ay tahanan tayo ng Espiritu ni Kristo upang tayo maging kabahagi ng iglesia na lumalago patungong templong banal. So, hindi sapat na maging iglesia ka lang. Kailangan lalago ka patungong templong banal dahil ang iglesia, putol na katawan po yan ni Jesucristo. Dahil ang ulo nandoon sa langit, si Jesus. Nawa, maunawaan ninyo ito, mga minamahal. So, kailangan lumago daw tayo bilang kaanib ng iglesia na siyang katawan ni Kristo, na ang ulo ay nandoon sa langit, ay kailangan daw lumago tayo bilang templong banal. Paano tayo maging kaanib ng templo na siyang buong katawan ni Jesucristo? Kailangan daw, dahil tayo ay nasa iglesia pa, dito sa daigdig, ay kabahagi tayo ng katawan ni Kristo na bawat manampalataya ay kailangang tatahanan ng Espiritu ni Kristo. Efeso Kapitulo 3, versikulo 16-17, kailangang manahan sa ating mga puso si Kristo. Papaano? Ang Espiritu ni Kristo kailangang tatahan sa ating puso. Roma Kapitulo 8 hanggang 10. Sabi rito, Roma Kapitulo 8, versikulo 9 hanggang 10. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ng Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. So mga minamahal,
Kung ang isang iglesia ay walang Espiritu ni Kristo, hindi po yan kay Kristo. Bakit? Ang Espiritu ni Kristo, iyan po ang salita ng Diyos na tumatahan sa atin. Ano ang salita ng Diyos? Ang Kristo. Salita ng Diyos. Sino ang Diyos? Si Jesus. Ang Diyos. So kung si Jesus ay hindi mo kinikilala na siya ang Ama, ayon sa Isaiah 9:6, hindi ka kay Kristo. So maraming mga iglesia ngayon na hindi kay Kristo. Bakit? Hindi kumikilala sa isang tunay na Diyos na si Jesus. Mga minamahal, si Jesus sa Isaiah 9:6, ang kanyang pangalan, tatawagin mo siyang Ama na walang hanggan. Kilalanin mo siya na Diyos na makapangyarihan. So kung ang sino mang iglesia dito sa lupa, kasi ang iglesia, putol na katawan lang po yan. Dahil ang ulo, si Jesus na siyang Diyos sa langit. Nandoon ang ulo ng katawan ng iglesia. See? Tungtungan lang ito eh. Itong daigdig, tungtungan lang ito ng katawan. Tungtungan lang ng paa ng Diyos. Kasi ang Diyos sa kabuuan, sakop niya ang buong universo. So, ang paa ng Diyos ngayon, narito. Sa daigdig, sa magitan natin na mga manampalataya sa ating panampalataya. Pagka kinikilala mo na si Jesus ay siyang iyong Diyos Ama, then, tatahan sa iyo ang Espiritu ni Kristo. Paano? Kailangan maniwala ka na si Jesus ang siyang Diyos Ama. Ang kanyang pangalan tawagin mong Ama, our Father. Isaiah 9:6. So kung sino mang iglesia na hindi kumikilala na si Jesus ay Diyos Ama, ang iglesyang iyan ay hindi lalago patungong templong banal na nandoon sa langit. Bakit? Sila ay narito pa sa makasanlibutang karunungan. Na katulad sila ng mga Hudyo, na ang templo ng mga Hudyo ay katulad ng mga katedral, mga gusali na gawa ng kamay ng tao. Hindi na po yan kinikilala ng Diyos na kanyang templo. Pero yun ngayon ang ginagawa ng mga leader ng mga relihiyon. Nagpagandahan sila ng mga katedral, nagpagandahan ng mga templo, nagpagandahan ng mga church building. Ngunit, hindi po yan kinikilala ng Panginoon, Diyos Ama na si Jesus. Dahil ang kanyang templo ay ang kanyang katawan. Nandoon na ngayon sa langit upang tayo ay magiging bahagi ng iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ng iglesia ay mga mananampalataya. Kailangan tatahan sa atin ang Espiritu ni Kristo na siyang salita ni Kristo na ipinapangaral na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. So, ang salita na yan, na kailangan nating sampalatayanan ng Jesus ay tawagin nating Father, ay ang katawan mismo ng Panginoong Hesus dito sa lupa, ay tayo na ang kanyang tahanan. Ayon sa Efeso 2:17 hanggang 22. Dahil ang kanyang espiritu tatahan sa bawat isa sa atin na manampalataya. Lalago tayo patungong templong banal. Ngayon, hindi pa tayo perfect. Pero kung ikaw sumampalataya sa Panginoong Hesus, kinikilala mo siya na Diyos Ama, absolto ka na sa iyong mga kasalanan. Dahil nakilala mo na ang tunay na Diyos. So, pag nakilala mo na ang tunay na Diyos ng pangalan na ay Jesus, then, bigyan ka ng buhay na walang hanggan. So, mga minamahal, hanggang dito na po lamang. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Dabanon Jr. preaching the gospel according to St. John. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus, our Father, in spirit and in truth.